Mga kababayan, nagpahayag po ng isa na namang medyo kontrobersyal at sana magkatotoo itong pahayag ni Senator Ping Lacson na nararamdaman niya ang tensyon, yung namumuong political tension in the Senate, lalo na sa kanyang katayuan bilang chairperson o pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, sapagkat mayroon siyang mga kasama sa kanyang alignment of majority senators na nagpahayag ng pagkakadismaya o dismayado. Hindi sila kontento at hindi sila nasisihan the way Tito Sotto and Ping Lacson have handled and have managed itong very sensitive and controversial na issue ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan sa likod ng flood control projects. At sapagkat nagsalita po kahapon ba sa Friday, nagsalita po kamakailan lamang si Senator J.B. Ejercito, sila Senator Win Gatchalian, na mayroon pong 4 o 5 na mga majority-aligned senators na diskontento ang kanilang nararamdaman at hindi po sila nasisiyahan na parang may pinagtatakpan, may pinipigilan at may patungong palihis na mga maniobra sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. And kakibat niyan ng mga pahayag ng pagkakadismaya ng ilang mga senador na posible po magkaroon ng bitak among the ranks of the new majority at pwedeng ito ay magkaroon ng paglipat o kaya pag-realign ng 3 paksyon. Pwedeng mayroong 4 o 5 na magbuo ng independent block. So hindi na majority si Tito Sotto at mayroon din pong siyam na mga minority and mostly Duterte-aligned senators. So ang maiiwan kay Tito Sotto, either siyam or either 10, no? Hindi na niya makukuha at mamimaintain ang majority. At kung i-challenge ito ng minority at magkaroon ng butuhan or open votes to determine kung siya pa rin po ang makakakuha ng majority votes of the senators to act as the Senate President, that can be another possibility of the rigodon or power change sa loob ng Senado. So, ang pahayag ni Senator Ping Lacson kanina ay nagpapakita na seryoso at totoo ang namumuong political tension or the evolving or the simmering, yung nag-iinit na tensyon sa pagitan ng ilang mga senador at nagbitaw po ng pahayag si Senator Ping Lacson na tinitingnan niya ang option that he is going to relinquish or declare a resignation of his post sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Wow! And itong makapal ang mukha na si Tito Sotto, lumalabas kasi mga kababayan, hindi lang ito political tension among the senators. It is very obvious to the people right now. You don't need to be a political analyst or a rocket scientist to understand that the coup d'etat in the leadership of the Senate just 2 or 3 weeks ago, na kung saan pinangunahan ito ni Tito Sotto at ni Ping Lacson, was an orchestration. It was a maneuver of Marcos and Romualdez to recapture the Senate leadership and eventually control and maneuver their influence sa loob ng Senado, including ang makapangyarihan at very controversial na Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat ang Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa mga katiwalian, korupsyon, pandarambong, abuso sa poder, abuso sa kapangyarihan. It is a powerful committee of the Senate at yan po ay mayroong pambansang saklaw na impact kapag ikaw ay nakaladkad at nabulgar ang mga kung mabuti at maganda ang mga pagdadala sa investigasyon ay talagang maiiskandalo ka pag nailantad ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya mahalaga po ang ganyang posisyon. Kung kaya, sinubukan talaga ng paksyon nila Marcos at Romualdez na gumapang at gamitin po itong kapangyarihan at poder at pondo nila
upang mapasiguro na ang liderato sa Senado at ang tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee ay mapupunta, ma-recapture po nila, mga kababayan. Okay? So, klaro tayo kung anong tinutumbok natin dito. But it is not yet final kasi sinabi lang ni Ping Lacson na he is contemplating including an option of resignation from the committee chairperson na level o antas ng kanyang pamumuno sa loob po ng Senate Blue Ribbon Committee. Wow! Pangalawa, makikita na rin po natin ngayon na sa loob ng lower house o ng House of Representatives, gumagawa na rin po ng ingay itong anak ni Senator Marcoleta at itong si Congressman Kiko Barsaga. Mga bata po ito na mga kongresista at sila ay hindi po natitinag dito sa paghahari-harian at parang small kingdom o turf o kaharian ni Romualdez at ni Sandro Marcos ang House of Representatives, no? Hindi nagpapagulat sa kanila itong si Congressman Kiko Barsaga at itong si Congressman Marcoleta. We hope na sana po kung nabigyan ng pagkakataon kami nila Attorney Marlon Bosantog at ni Dr. Loren Badoy, masaya sana ang makakasama ni Kiko Barsaga ay sila ka Eric, no? Dr. Loren Badoy, you can just imagine. Kung kami po ang makakasama ni Congressman Kiko Barsaga at ni Congressman Marcoleta. At syempre, kaharap namin dyan ang mga alipores ni Marcos at Romualdez, like si Boy Ngiwi ng Akbayan Hilaw na Komunistang Party List. Itong mga had we been given an opportunity by the people at hindi nagkaroon ng sindikato sa Comelec, sana nakalusot tayo kahit isa lang, ano. But anyway, that's beside the point. Ang panawagan ngayon ni Congressman Kiko Barsaga tumutugma sa mayoriya na interes at sentimiento ng mas malawak na mamamayang Pilipino. And what is that? Marcos Jr. must resign in order to bring accountability into the issue and bring out justice sa issue po ng iskandalo ng pandarambong at pangungurakot involving the more than 1 trillion pesos na nawala halos dito sa flood control projects, na ang pangunahing arkitekto na itinuturo ngayon si Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. At ang mga katauhan ng pagkatao ngayon ng kagaya ni Saldico at ng mga gang of 6+1 ng Kongreso at pati itong mga taga DPWH at pati na ang mga kontraktor na kriminal, iisa lang po ang pinagmumula ng kumpas. Kumpas ito ni Martin Romualdez. At si Saldico ang kanyang chief executioner. At walang ibang poder na ginagamit si Romualdez para maghari-harian sa pundo at kabanang bayan at ipatupad ang malawakang pandarambong at pangungurakot, kundi ang poder mismo na sinasandigan niya sa kanyang pinsan ni si Marcos Jr. At walang ibang hindi pwede managot dito, kundi kasama dapat si Marcos. The way Marcos allowed Martin Romualdez and the conspirators and criminal operators in the gang of Martin Romualdez and the likes of Saldico operated to plunder and implement massive corruption, hindi magagawa lahat yan ni Martin Romualdez at nila Saldico kung hindi sila nakasandig at hindi nila nagagamit ang otoridad ni Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Yan, klaro ha? It is also the same kung paano nakikialam si Lisa Araneta Marcos, bagamat hindi siya elected as president, pero ang nagdidikta at nagmamanipula sa likod ni Marcos Jr. sa maraming mga kabulukan ng kanyang desisyon bilang Pangulo ng Bansa ay walang iba kundi si Lisa Araneta din. Halimbawa, itong pagbubuo ng alyansa sa dilaw at pink na mga zombies, na alam natin po hindi naman yan natural kay Marcos. Mga gawain niya ni Lisa Araneta na tumutugma din sa diskarte at maniobra nila ni Martin Romualdez. Ang pakikipag-alyansang politikal ni Marcos Jr. sa mga komunistang urban operatives sa loob ng Kongreso at iba pa mga urban components nila, hindi yan sa utak ni Marcos. Sa kanyang asawa yan at sa kay Martin Romualdez. But they are using and playing up on the powers of the president. Kaya nagkaletse-letse ang ating bansa dahil hindi talaga alam ni Marcos paano ituwid ng maayos ang pamumuno sa pamahalaan because he does not know how to lead the country
and he does not know how to govern as a president. Yan naman po talaga ang katotohanan. But it does not exonerate or it does not excuse Marcos the way ang kanyang pambansang barker na si Aling Claire Castro Marites na sinasabi niya, hindi naman daw lahat ng mga nangyayari ay alam ng presidente at dapat pananagutan niya yan. No, wrong. Halimbawa, alam niya na ang budget ay sinisindikato, 3 budget cycles yan, 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget. Lahat yan may insertions by the hundreds of billions mula sa Kongreso and also sa Senado. Mayroong mga unprogrammed items na umaabot between 500 billion pesos to 700 billion pesos. Subalit, pinapalusot niya, pinipirmahan pa rin niya. It means, gusto niya. It means may pakinabang siya. It means, kasabwat siya ni Martin Romualdez. Kaya nga, yung ating title ay si Martin Romualdez ang mitsa ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Because people are now seeing it that Martin Romualdez, the way he abused and continues to abuse power and authority, as well as paano niya sinalaula at sinisira ang mga institutions of democracy, ang institutions of state and governance like Congress, hindi niya magagawa yan kung hindi siya kinokonsente at pinapayagan ni Marcos na gawin. Dapat noon pa, kung totoong hindi kasabwat at hindi na kinabang si Marcos sa kabulastugan ni Martin Romualdez at ng kanyang mga gang of sindikato na mga congressman at kanyang mga kasabwat na mga magnanakaw at kawatan na mga taga-DPWH at mga kriminal na contractors, kung totoong si Marcos ay mayroong pagmamalasakit at mayroong paninindigan para sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan, he could have stopped Martin Romualdez long time ago. Kasi nakikita naman niya yun that Martin Romualdez has become so evil in abusing and using the reference of power or the levers of power associated to the office of the president, lalo na sa budget, sa pundo, sa paglulustay ng kaban ng bayan at mga maniobra sa mga maruruming laro sa politika, pinayagan at tinayaan ni Marcos na magsagawa ng kademonyuhan at katarantaduhan sa gobyerno niya ang kanyang pinsan. And that is the real truth. Nothing but the truth. Kaya, ayaw ngayon ni Marcos na sumambulat sa Senate Blue Ribbon Committee and even dito sa ICI, sa sinasabi niyang Independent Commission on Infrastructure, which is nothing but an extension of a cover-up designed by Marcos. Ayaw niyang sumambulat na si Martin Romualdez ay talagang punong arkitekto sa mga nangyaring pandarambong at mga kurakutan at mga pagnanakaw na ito, at marami pa po ito na mga ginawa nilang pagsalaula at mga kabastusan sa sagrado sana na dokumento ng budget natin. Subalit, lahat ng ito ginawa ni Martin Romualdez. Not only for himself to become president by his ambition in 2028, no? Lagpas pa dyan, it is also a reality that Marcos benefited and benefits so much from the kind of planderous architectural design in government na ginawa ni Romualdez at nila Saldico. Kaya tamang-tama ang pananaw natin, no matter how many times Ping Lacson and Tito Soto at ang mga special agents at mga operatiba ni Marcos at Romualdez will try to attempt to do the cover-up, Martin Romualdez is a rotten figure, bulok na tao ito, bulok na personalidad, na kapag patuloy itong ikakanlong ni Marcos at patuloy niyang puprotektahan na hindi mananagot at hindi ito mahabol ng mahabang kamay ng batas at katarungan, ay pati siya sisingilin ng taong bayan. Exactly why Congressman Kiko Barsaga is now calling on his colleagues and as well as other government leaders and the Filipino people to stand united and call for Marcos' resignation. Sapagkat matatapos po ang lahat ng kalokohan at katarantaduhan ni Romualdez kapag nawala na po ang poder at kapangyarihan bilang presidente kay Marcos Jr. Doon naman po nanggagaling at doon kinukuha ni Romualdez at ng kanyang mga gang of sindikato sa Congress ang kanilang kapangyarihan kung bakit malalakas ang loob nila para mag-abuso at magsamantala sa gobyerno, sa poder at pundo ng bayan because of Marcos Jr. being the president.
So naniniwala ako na ang mitsa that can trigger a broad united front of the people to be able to put up the so-called people power event or people power na antas ng pagkilos ay ang pagkakaisa na tapusin na ang sindikato na pinapagalaw ni Marcos at Romualdez, at si Romualdez ang pinaka-example, the exact model of an abusive, not elected as president, but can act and use and abuse and exploit the levers and powers of the president because ang presidente ay tarantado. Walang paninindigan, bulok at hindi marunong mamuno, kaya naaabuso at nagagamit at napapagsamantalahan ang poder na ito para manumbalik ang tinatawag na institutional and monumental restoration of